Ayun, mga kaklasik, isa na namang mapagpalang araw sa inyong lahat. Another uploads na naman tayo mga klasik, since na 2 days lang yata yung nakalipas, since na mag-upload po tayo regarding kay Kamangyan, tungkol dun sa nag-viral video niya. Ngayon, meron na namang lumabas. Meron na namang lumabas na nag-viral na naman din. Actually, hindi naman ganun kakalat, pero especially napag-uusapan pa rin sa multimedia, no? Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon mga classic regarding po sa isang post ng isang content creator. Ang kanyang ikinontent, yung naglalaro yung kanyang anak say somewhere sa isang mga palaruan. Tapos pinakain niya ng ice cream yung anak niya, and then may isang bata na lumapit, no, na gusto rin yatang kumain ng ice cream, no. Yun, nang lumapit yung bata, sabi niya, hindi kita anak ah. Yun nga yung sabi niya, no. Yun ang isa sa mga nag-viral na meron pa siyang sinabi doon sa bata. So bago yun mga classic, tutukan po muna natin at ang ating i-upload ngayon, hindi po natin maipapakita yung video kasi ang bata dito inosente, no? Hindi po tayo magpapakita ng video ng bata kasi mali po na ipakita natin yung video ng bata, no? So yun, mga klasik, bago tayo mag-umpisa, intro muna tayo. So let's go. So ayun, bago tayo mag-umpisa mga classic, syempre, kagaya ng dati, no, kung wala man tayo may papakita po na video ngayon, meron tayong mga ipapakitang mga post, comments regarding dun sa post, no. Okay, by the way, inulit ko po ang pag-uusapan po natin tungkol doon sa isang nag-viral regarding sa isang content creator na ginawa niyang content yung bata na hindi niya naman kakilala. As in na hindi niya po anak, mga kaklasik. So ayun, pakita muna natin yung post nung nanay nung bata na nag-viral. So ayan, ayan yung post nung nanay na post din regarding sa kanyang anak. Bago tayo dumako sa kung ano-ano, mga kaklasik, pag-usapan muna natin kung bakit kailangan ng mag-post nung magulang, nung batang ginawang content ng isang content creator. So, ito nga po yung nangyari, merong parents, yung content creator at yung parents nung nag-viral na bata. Itong content creator ay pinaglalaro niya yung kanyang anak sa isang playground. Actually, parang sa mall siya, no? Actually, parang siya sa mall. Napanood ko din yung video, kaya lang hindi natin pwedeng ilabas dito yung video, no? Bilang protection po doon sa bata, hindi po natin ipapakita yung mukha ng bata. Bilang respeto sa magulang nung bata, walang muwang yon, kaya walang yung kinalaman. Ang pinag-uusapan po natin dito kung tama o mali yung ginawa. Okay. Yun na nga, naglalaro yung anak ng content creator doon sa isang somewhere playground sa isang mall na nandun din yung bata na ginawa niyang content. Lumapit yung anak ng content creator sa kanya dahil binigyan niya ng ice cream. Pinadila niya sa ice cream.
Tapos, lumapit din itong isang bata pa na parang bilang bata, siyempre na-attract tayo, mga kamusmusan. Na-attract tayo pag meron na may mga ice cream, especially laruan, ganyan, mga ganyan. So, lumapit yung bata na gusto rin tumila. Tinanong siya ng content creator, "Oh, di kita anak ah." Ang sabi ng content creator, "Okay lang yon, wala namang masama doon." Tapos tinanong niya yung bata kung gusto mo. Sumagot, tumango yung bata na oo. Ah, Ganon yung bata. Hindi siya actually nagsalita. Tumango siya. Tapos, ang sabi ng content creator, pabili ka sa mama mo. Kaya yung kung ano yung kung may makikita po kayo na minsan na sa mga post na ice cream, pabili ka sa mama mo, yun po yun. No? Siguro kayo na lang po manood kasi actually parang hindi pa yata binubura nung content creator yung kanyang post. Ano? Parang pinangatawanan na. Okay, yun nga. Actually sa akin parang wala namang masama doon. Kung pakikinggan po natin, kung makikinig lang po tayo, kung pakikinggan lang po natin yung salita na pabili ka sa mama mo. Para sa akin wala namang masama doon. Ang masama po doon kasi naka-video. Nakalantad yung mukha ng bata. Nakalantad yung pagkatao ng bata, ibig ko sabihin, ano? Nakalantad yung mukha ng bata, tapos binidyo mo, tapos ipinost mo, no? Bilang content creator, syempre, nag-upload ka to have some likes, views, etc. No? Kasi bilang content creator, ganun tayo, no? Masaya tayo yung merong 4 o 5 na mag-view. Ewan ko lang sa kanila, pero para sa akin, may mag-view lang na 4 o 5 tao, masaya na ako. At least merong nanood, no? Ika nga. Pero bakit ko sinasabing mali? Kasi naka-video, no? Naka-video, walang muwang yung bata. Ginawa mong content yung bata without consent ng magulang kung pwede mo bang i-post, no? Okay lang sana kung hiningi mo yung consent ng magulang ng bata, no, bago mo i-pinost na sabi mo, "Ma'am, pwede ko tong i-post, mama. Gagawin ko lang isang content." 'Di ba? At ngayon pag umuo yung magulang, go ahead, 'di ba? Pero this time kasi walang kaalam-alam yung magulang, na basta na lang i-pinost yung anak niya. Ngayon, naglabas ngayon ng statement yung magulang niya, sa video din, naglabas ng statement yung magulang ng bata na yung anak niya ay merong low development ng brain. No? Ibig sabihin may condition siya na sa pag-iisip. No? Hindi naman siya baliw, no? Hindi walang sira yung ulo ng bata. Ang ibig nun sabihin ng low development, mabagal yung proseso ng pagtuto niya, yung learnings niya. Yun nga yun, ano. Yun ang pagkakaintindi ko sa post nung magulang, ano, na merong kondisyon yung bata na low development nga yung utak ng bata. Pero hindi naman natin sinasabing may sira yung bata. No, walang sira yung bata. Normal yung bata. Mabagal lang yung proseso ng kanyang pag-iisip. Bagal siya matuto. Parang ganun yung pagkakaintindi ko. Pero hindi ako sure, ano. Better pa rin na tanungin pa rin natin kung sakali man na yung pagkakamali ako sa sinasabi ko, no. Mas better pa rin na tanungin natin yung mismong magulang, no. So, yun na nga. Hinanap nung magulang sa post na to, hinahanap niya ngayon ton sa content creator na to, yung mag-asawa. Nagsasampa na rin sila ng kaso. So, ang ano ko lang, ang hinahanap kasi nung sa NBI sa Krame, no, pumunta sila sa Krame, sa police station, mga ganon. Ang hinahanap kasi sa kanila yung exact na name nung tao at exact address. Yun kasi ang inaano ng police, no? So, kaya naghingi sila ng tulong regarding dito nga sa dalawa na mag-asawa. Ayan, yung sa post na yan, humingi sila ng tulong. Doon naman sa post nung content creator, yun nga, kumalat na nga yung video na yun, ano, ng bata.
May mga comment naman ng may mga comments doon ng mga parents din siguro yan, ano? Ang sabi nung isang nag-comment, so pakita natin. Yan, ang sabi nung isang nag-comment, sa labas dila na, di mo pa pinagbigyan. Di ba? Tapos sabi pa nung isa, ayan, pakita natin, yan, ang sabi niya, nakakatakot naman mangyari to sa anak ko, yung makatagpo ng ganitong klaseng tao. Which is true. Ako bilang magulang, hindi ko hahayaan na yung ibang tao itrato yung ganitong kasi ganito kung bakit ko sinasabing ganito, no? Pinatakam mo yung anak ko na doon sa ice cream na hawak mo. Tapos hindi mo pala ibibigay. 'Di ba? Parang ang dating sa akin na wala akong pambili. Ah, wala akong pambili ng wala ba akong pambili para sa anak ko? Parang ganon, 'di ba? Tapos ito nga, sabi nga naman sa mga komento, ito ang masakit sa sinabi niya eh, ano? Isa sa pinakamasakit na sinabi niya yung comment niya na pambili nga ng ice cream, wala. 'Di ba? Doon doon ako naiinis eh. Parang nakaka-insulto yung ginawa nung content creator eh, no? Ang sabi niya pa kahit kay Idol Rappi pa po. Kasi may nag-comment diyan na baka magsumbong yan sa mama niya. Tapos sabi niya naman kahit kay Idol Rappi pa po. 'Di ba? Napakabastos. Para sa akin napakabastos. Tapos sabi niya, grabe, mixed emotions dito sa comment section ko. Parang gano'n, no? Grabe, mixed emotions. Di ko tuloy alam kung anong flavor ang bibiling ko next. Parang gusto niya pang ulitin yung ginawa niya. 'Di ba? Nakakagago. Pasensya na po sa salita, no? Nakakagago yung sinasabi niya na gano'n. Imbis na i-accept niya yung pagkakamali niya, gumawa pa siya ng ang mga comments na magpapasiklab ng apoy dun sa comment section, which is the diskarte ng mga content creator. Naiintindihan ko yon. Haters mo, galitin mo. Ganun lang yon para yung comment section magtuloy-tuloy. No? Pero dito, this time, mali ka na nga eh. Diba? Mali ka na nga eh. Ipagdidiinan mo pa rin bang tama ka? Diba? Bata yun eh. Walang muwang yun eh. Ano bang kinalaman nun? Diba? Siyempre, bilang bata, pag dinulutan mo yan ng candy, dinulutan mo yan ng laruan, dinulutan mo yan ng ice cream, paborito ng mga bata yan. Lalapit yan sa'yo. No? Doon naman sa part ng magulang, be aware din po tayo na huwag mawawala sa paningin natin yung mga anak natin para hindi makatagpo ng mga ganitong klaseng tao. Pero hindi ko naman sinisisi yung magulang, nandun pa rin yan sa tao na gumagawa eh, di ba? Alam niya naman bata, alam niya naman musmus eh, di ba? Dito, nakakainis lang kasi itong minesis na to, tutuusin lang. Ako kung saan ako yung ginawa mo, baka hindi na tayo makarating sa pulis eh. No? Hindi na tayo makarating sa pulis eh. Kung makarating man tayo sa pulis, talagang didikdikin talaga kita. Hindi kita tatantanan. Ganon yung mangyayari talaga sa atin, no? Pero asin nga, ito nga, bilang pagka-komento ko nga lang naman, o komento ko lang, mali lang naman talaga kasi yung ganawa ng content creator na to. Kasi parang pinamukha mo dun sa bata na wala kang pambili. Diba? Hingi ka sa mama mo. Diba? Sabi ko nga, okay lang naman yung salita niya sana kung walang video. Diba? Kung walang video, kasi pinakita mo yung mukha ng bata. Musmus yun, wala yung alam. No? At bilang nga karapatan ng bata, kasama yan sa ating Republic Act. Yan, pakita natin. Kasama yan sa ating Republic Act sa child abuse. At papasok din dyan yung ating cybercrime. Kasi ika nga, sa net natin yan ginawa. No? So, papasok din dyan yung ating cybercrime law. Yan. So, ayun nga, nagkaroon na nga ng kasuhan. Yan, nagkaroon na nga ng kasuhan. Kasi nga, hindi nga to, yung sa video ng magulang,
narinig ko naman na nag-post din yung magulang regarding dun sa ginawa nga sa kanilang anak. So, yung magulang, alam mo yung magulang na mararamdaman mo yung sincere niyang sinasabi. Alam mo, kung papanoorin niyo lang po sana, kung mapapanood niyo po sana yung video ng magulang na si Ma'am Adi, no? Ramdam na ramdam ko yung pagiging magulang niya nung sinabi niya yun. No? Yung mga, yung nag-i-statement siya, kumbaga. No? At ramdam ko yung pagiging mabuting tao ni Ma'am Adi. Kaya lang talagang minsan talaga hindi natin maalis yung mga ganitong klaseng tao na pati ba naman bata, di ba? Marami tayong pwedeng i-content, no? Pwede nyo akong i-content kung may mali akong sinasabi. Pwedeng kayo ang i-content ko pag magkamali kayo na sinasabi. O kung nakakabastos kayo sa ibang tao. Katulad nung ginawa natin na i-content din natin si Kamangyan kasi medyo nabastusan ako sa ginawa nila kay Kamangyan, no? Hindi 'yun pagkampi. Kumbaga, pagbibigay ng respeto at saludo, pagbibigay ng kaliwa kong kamay para dun sa tama. At pagbibigay ng kanan kong kamay para supalpalin lahat ng mali. 'Di ba? Magkaiba yung kanan ko at saka yung kaliwa. Pag ibinigay ko sa iyo yung kanan, wag mo na expect na ibibigay ko sa iyo yung kaliwa, no? Magkaiba po yung kanan at saka yung kaliwa, no? Ibinigay ko po yung kanan para bilang binigay ko po yung kaliwa bilang pagrespeto at pagsimpatya sa tama. At ibinibigay ko yung kanan para supalpalin at isaksak sa isipan ninyo na malito, no? Yan bilang magulang kaya ako nagre-react, kaya naiinis ako eh. Ayokong makatagpo ng ganito yung mga anak ko. Kasi once makatagpo ng ganito yung mga anak ko, patawarin ako ng Diyos. Baka hindi tayo makarating sa pulis. No, inaano ko lang, baka hindi tayo makarating sa pulis. Pero as long na as possible, idadaan natin sa legal. No, kasi ganoon naman tayo dapat. Ganoon naman talaga dapat, no. Pero bilang mixed emotion bilang magulang, gaganunin mo yung anak ko, na ipamumukha, ipagduduldulan mo na wala siyang pambili. Wag ganon. Wag ganon. Kabastusan yon, no? Kabastusan yon bilang magulang at kabastusan yon sa anak ko. 'Di ba? Okay lang kung hindi mo ipinost, kung walang video, 'di ba? Sinabi mo ng rekta ng walang video, pero wala, ipinost mo. 'Di ba? 'Yun ang nakakaasar, no? So, bilang magulang, nararamdaman ko yung sinasabi ng magulang din, no? Magulang sa magulang, at magulang din naman tong si content creator eh. Dapat daram niya rin yun. Kung ginawa niya din yun sa anak niya, matutuwa din ba siya? Pagbaliktad natin yung sitwasyon, sa anak niya gawin yun. Na yung misis yung anak niya, napakaliit pa talaga, duldulan ko ng ice cream yun, baka sumunod din sa akin yun. Tapos sabihin ko, videohan ko na, pabili ka sa daddy mo. Di ba? Magagalit din siya noon. Na which is, di ko naman gagawin yun sa mga bata. No? Ang akin lang, respeto sa bata, respeto sa magulang. No? Hindi mo kailangan gawing content yung bata dahil lang gusto niya ng ice cream. No? Kita nyo naman kung papakita ko sa inyo yung post ng magulang. Ayan yung post ng magulang. Kung gusto nyo pong mapanood yung video ng statement ng magulang, pwede nyo pong i-search yung pangalan ni Ma'am Adi. Ayan, lalabas po yung video niya dyan. Hindi ko kasi makopy yung ano niya yung video niya. So, kayo na lang pong bahalang manood at kayo na bahalang humusga kasi magkakaiba tayo ng opinion. Ano? Ngayon, ganun din yun sa bata, which is kaya naman nating i-copy, kumbaga kaya nating makuha yung video, pero hindi ko na talaga siya kinuha, no? Kasi bilang respeto doon sa magulang na itago yung identity, itago yung identity ng bata. Yun nga yung mismong main point dito. Dapat yung content creator na to, kung gusto niya mag-content ng ganun, dapat tinago niya yung identity ng bata. Hindi yung nilantad niya yung mukha ng bata. Nakita yung identity ng bata. Yung syempre, tatawanan niya yun doon sa social media, di ba? Napansin ng mga kamag-anak ng magulang
na which is yung magulang, yung babae po, si Ma'am Adi. Meron din pong pinagdaanan regarding sa kanyang mga magulang. Yun ang masakit, hindi mo alam, 'di ba? Tapos syempre, gagawin mo sa anak niya, 'di ba? Masasaktan 'yan. So, yun na aking komento lang naman na bilang pambabastos nitong content creator. Ano, kung sino man po yung nakapollow at tumatangkilik sa ganitong mga klaseng content ng content creator na to, napaka nakababa ng IQ nyo. Nakakababa ng IQ nyo. Kumbaga, no? So, akin, opinion ko lang naman yung sinasabi ko, no? So, kayo, mga classic. So, what are your thoughts? No? I-comment nyo. Handa akong sagutin kung may mali man akong nasabi. Bilang magulang, nagsasalita lang ako bilang magulang at pakikipagsimpatya dun sa bata at magulang na naipost, no? So anong sa tingin nyo? Anong sino ang mali at sino ang tama, no? At kung paano ako nagkamali sa sinabi ko at paano ako naging tama sa sinabi ko. Show me your comments dyan sa comment section. So yun, rise and grind, mga classic, nandito pa rin yung Abang Lingkod at patuloy pa rin namumuna ng mga video at comment section in right way, no? Doon tayo sa tama. Huwag tayong babaling sa mali. So, yun, maraming salamat mga classic doon sa lahat na patuloy na rin na nakasuporta at patuloy pa rin po namang tumatangkilik sa ating video at sa ating last upload kay TikTok. Yes, first time na nagkaroon tayo ng kulang-kulang na 500 views na at marami na rin pong nag-like. Maraming salamat po sa inyo at rise and grind. Let's go!